Okay, first approach natin, first video natin is recording ng sales transaction. Sa recording ng sales transaction, so gagawin natin, posting lang ng summary of sales per branch yung ipopost natin dito. So gagawin natin is post lang tayo ng create sales receipts, tapos ito na yung sample. So post tayo ng summary, daily sales summary per branch. So, piliin natin yung branch. Tapos, net sales. Halimbawa, 120,000. Tapos, discount. Naka-minus. So, ang total niya is 119. So, 119 yung 119,000 yung ating net sales. Okay? Tapos, yung VAT natin is 14,280. So, paano nangyari yun? 119, 119,000 yung net sales times 0.12 na VAT, 12%. So, that is 14,280. Okay? And then, yung ating subtotals is 133,000. And then, yung ating cash deposit, dineposit yung total amount na yan sa ating sa bangko. So kung merong sales yan sa bangko, kung merong sales sa branch, dideposit yan sa bangko. So total deposit slip, 133,280. Okay? Tapos, nag-approach lang tayo dito ng calculated na cost of sales, naka-minus, and then inventory consume. So, bakit po ganyan yung posting natin? Kasi, pagdating sa posting natin, once na sinave natin yan, ang mangyayari sa financial statement natin, magkakaroon siya ng sales, tapos cost of sales. Okay? And then discount. Diba? Kung ano yung nakapost doon. So, kasi pag nag-post tayo ng sales, wala yung cost of sales, understated yung ating, overstated yung ating income statement. So, kailangan meron tayong cost. Okay? So, calculated cost yan galing sa branch kung magkano yung total cost nung produkto na nabenta. Paano nangyari yun? So, meron silang beginning inventory, add purchases, tapos yung total ending inventory nila, minus nila. So yung yung calculated na yon is the total cost of sales. So ibig sabihin, ito yung total na na-consume na inventory. So, and then meron din tayong debit, tawag doon, total inventory consume. So magkatapat siya sa total cost of sales and total inventory consume. Ganyan lang po yung posting, kasimple. So, ito lang po yung kailangan natin na information per branch. Okay? So, yan. Kung paano po sinet-up yan, gagawan ko po ng separate na videos. And then, yung isang approach naman natin is yung net. Gross naman, gross. So, meron tayong dalawang approach, net sales VAT approach or gross sales VAT approach. So, ibig sabihin ng gross, naka-inclusive na yung VAT dun sa total sales. Tulad nito, sales na gross, 120 naman, tapos minus discount na 1,000, so 119. So sa 120,000 na to, kasama na dyan yung VAT. Nandyan na yung VAT. Magkano yung VAT niya? Is the VAT calculated is 12,750. Paano yung na-calculate? So, 119,000. So, divided by 100, 1.12, okay? So, 106,250. So, times 0.12. So, ang total VAT niya is 12,750.
So, lalagay natin dito, total calculated VAT, 1,250. Net sales is, i-minus natin dun sa sales para bumawas. Kasi ito yung magiging sales niya eh. Ito yung magiging total sales niya, which is dapat overstated dito pagdating sa financial statement. So, dapat ang sales niya is 120,000 minus 12,750. Yun yung net sales. Yun yung makikita natin sa profit and loss statement. Okay? Ayan o. Tignan nyo yung sales dito. O. Yung isa, 120,000. Yung isa naman, 120,000 less 12,750. Okay? So, yan yung approach, no? Net sales approach, saka gross sales approach. Simplify ito. So, diskarte nyo rin na lang din kung paano nyo gagamitin kay QuickBooks. Pero ito kasi nakita ko na pinaka-simplest na way para gawin ito. And ang kailangan ko lang sa branch every day is what? Total sales. Daily sales summary. So, kailangan ko lang yung total discount. Okay, magkano yung total niya? Magkano yung na-deposit ko sa bangko na cash. Okay? So, 119,000 yung total sales ko. Dapat may kabangga siya na 100. Cash lang naman to, 119,000 na deposit din sa bank. Okay? Para mag-reflect naman siya sa bangko ko na mayroong na deposit. Magre-reflect po ba sa bank pag ganyan? So, punta tayo sa Reconcile, China Bank. Makikita niyo po dyan yung dalawang deposit. Isang 119,000 at isang 133,000. Saan galing yan? Doon sa dalawang posting natin. Okay? Isang net sales. Okay? Isang ang pinanggalingan niya, itong gross sales. So, kung diskarte niyo po kung paano niyo po, kung ano po yung assumptions. Isa lang po dyan yung ginagamit ng company. So, pinakita ko lang po yung dalawang approach. Una, kung inyo pong posting ay gross, yung posting, ibig sabihin ng gross, kasama na dito sa 120,000 yung VAT. Yung net naman na posting is hindi pa kasama. So, naka-net siya. So, magdadagdag ka pa ng VAT on sales. Which is actually, ito yung dapat na approach talaga. Pero iba kasi ginagawa, ganito yung approach. So, meron po kayong options kung ano po yung approach na gagawin nyo. So, yan.